Yung pangyayari, 7 AM, may pumunta dito na tropa namin na naka-off duty. Then, may nag-inform sa kanya dyan sa kapitbahay lang ata niya na merong daw armado na 2 tao, may dalang baril, naka-jacket. Tapos, yung ginawa ko is, sabi ko, kailangan puntahan natin yan. Ipa-prepare, sabi ko, yung tropa is at mag-coordinate tayo sa pulis. Kasi sabi ko, hindi natin hayaan may ganyan dito sa area of responsibility natin. Natili natin yung peaceful dito sa Barangay Tulungatong. Then, pagpunta namin doon, ipag-coordinate na kami sa pulis. Join kami pumunta doon. Nung papunta na kami, may pinapauna na sa lako doon na tropa. Sabi ko, bantayan para hindi makalusot na nakasibilyan. Bantayan nyo para sabi ko hindi makalusot, makorner natin. Kaya nauna sila. Yung pag-una nila at nag-convoy na kami pati with PNP. Pagdating doon sa may area, hinold ng kasama namin, biglang pinaharurot yung motor. Kasi kilala ng tropa namin, off duty. Kilala niya. Siya yung nag-inform sa amin, before siya pumunta dito, nakita niya na doon sa area, sa zone 4. Nakita niya na doon at pagpunta niya dito, yun na nga, nag-coordinate ako agad sa police para in case kung may mangyari kasi police matter yan, back up kami. Pagpunta namin doon, yun na nga, at nung na-corner na ng tropa, biglang pinaliko yung motor. Pagliko ng motor, dinandaanan yung tropa hanggang sa yung paliko na dito sa amin, sa area namin, nabangga. Binangga ko na lang din. Kasi makakatakas na kung hindi nabangga. Kaya nga yung pati yung motor ko is na-damage na pangyayari. Sadya ko talaga kasi kung hindi ko nabangga yun, may possible na makakalusot. Hindi natin alam, baka dumaan sa mga superhighway, mahirap na habulin. Kaya mas maganda pa yung binangga na talaga, at least nahuli natin yung objective.